Ayan, mukha ba akong bagong gising ngayon? Ikaw na walang kuwentang manugang, paano mo nagawang gutumin ang matatanda sa bahay? Kung ako ang asawa ng anak mo, dapat inihanda mo na ang almusal. Isang pilak na palanggana ang hawak ni Aling Puring. Puno ito ng malamig na tubig na sumalpok sa mukha ni Nena. Ang sutlang pajama ay nabasa at dumikit sa kanyang katawan, at ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Ngunit ang mga mata ni Nena ay nanatiling malamig. Mayroong isang lamig sa mga matang iyon, na nagpapahiwatig na may isang bagay na nagtapos, isang bagay na hindi na niya kayang tiisin. Bakit nga ba kailangan ng isang manugang na maranasan ang ganitong klaseng pagpapahirap? At anong mangyayari sa pamilya ng kanyang asawa pagkatapos ng sandaling ito? Bago magsimula ang kuwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ng libre. Malaki ang magiging swerte ninyo. Magsisimula na ang kuwento, balikan natin ang nakaraan. Noong umagang iyon, halos 2 oras lang nakapikit si Nena, dahil nagtatrabaho siya hanggang madaling araw. Siya ang tunay na may-ari ng IT Company H, ngunit walang alam ang pamilya ng kanyang asawa tungkol dito. Ayaw lang nilang malaman. Para sa kanila, si Nena ay isang anak lang mula sa mayamang pamilya at isang manugang na kailangang gumawa ng gawaing bahay. Alas 7 ng umaga, habang nakatulog si Nena sa sofa, lumabas si Aling Puring mula sa banyo. May hawak siyang pilak na palanggana na puno ng malamig na tubig. Ikaw na walang kuwentang babae, sumigaw si Aling Puring, binitawan ang palanggana, at ang malamig na tubig ay bumuhos sa mukha ni Nena. Hingal, na nagising si Nena. Ang buong katawan niya ay namanhid sa lamig. Ang sutlang pajama ay dumikit sa kanyang katawan, at ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Paano mo nagawang gutumin ang matatanda sa bahay? Kung ako ang asawa ng anak ko, dapat inihanda muna ang almusal. Ibinagsak ni Aling Puring ang walang laman na palanggana sa sahig, gumulong ang palanggana na may malakas na kalansing. Dahan-dahang itinaas ni Nena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na nakalitaw sa basang buhok, ay kakaibang kalmado. Hindi na siya nagulat o nagalit. Tanging isang katiyakan lamang na tapos na ang lahat ang nanatiling nanlalamig. Ina, pasensya na po. Ang boses ni Nena ay mahina at kalmado, humalakhak si Aling Puring. Maganda ang pananalita mo. Bakit hindi ka pa bumabangon? Hindi ba dapat nagluluto ka na ng almusal? Dahan-dahang tumayo si Nena. Nag-iwan ng marka ng tubig sa sofa ang kanyang basang damit, ngunit walang sino man ang nag-abala. Sa sandaling iyon, lumabas si Mang Leo mula sa pasilyo. Siya ang asawa ni Nena. Hawak ang kanyang kurbata at humikab, hindi man lang siya kumurap nang makita si Nena na basang-basa. Nena, ang boses ni Mang Leo ay puno ng pagkabagot. Nagalit si Mama. Bilisan mo, humingi ka ng tawad at magluto ka ng sabaw. May importante akong meeting ngayon. Tiningnan ni Nena ang kanyang asawa. Ang lalaking hindi man lang nagbigay ng tuwalya. Ang lalaking hindi man lang kumampi sa kanya sa loob ng 5 taon. Opo, naiintindihan ko, malamig ang sagot ni Nena. Hindi naramdaman ni Mang Leo ang lamig sa boses niya, at nagpatuloy lang sa pagsusuot ng kanyang sapatos at bumulong. Medyo sobra nga si Mama, pero tiisin mo na lang. Ganyan talaga si Mama, matanda na siya. Hindi sumagot si Nena. Sa halip, hinila niya ang kanyang basang katawan patungo sa kusina. Ang basang pajama ay dumikit sa kanyang balat, at ang lamig ay tumagos hanggang sa buto niya, ngunit ang ekspresyon ni Nena ay walang emosyon. Makalipas ang 1 oras, inihanda ang hapagkainan. Pinagsama-samang gulay, kimchi jjigae, pritong isda, at 4 na uri ng gulay, maingat na inihanda ni Nena. Kumain na po kayo. Kumunot ang noo ni Aling Puring nang makita ang hapagkainan. Ano ito? Bakit ganito ang kimchi jjigae? Paano kung hindi ito ayon sa panlasa ko? Kasabay ng mga salitang iyon, hinablot ni Aling Puring ang mangkok ni Nena, at ibinuhos ang sabaw ng kimchi jjigae sa kanin ni Nena. Kumain ka nito at magtino ka. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagbubulungan tungkol sa kung paano ako hindi makakuha ng tamang manugang, kanin na basang-basa? Tahimik na inilagay ni Nena ang kanin sa kanyang bibig. Kinain niya ang kanin, na hindi man lang niya nginunguya. Kumain lang si Mang Leo habang pinapanood ang eksena, na para bang nagbibigay ng huling pabor. Hindi man lang umupo sa hapagkainan si Mingming, ang kapatid ni Mang Leo, at hindi lumabas ng kanyang silid. Pagkatapos kumain, habang maghuhugas ng pinggan si Nena, lumabas si Mingming mula sa silid ni Nena, may hawak siyang bagong Hermes na bag.
Isang bag na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong won? Ate, hihiramin ko ito para sa kasal ng kaibigan ko. Ang tono ni Mingming ay mayabang, na para bang karapat-dapat siya rito. Ikaw naman, ate, nasa bahay ka lang kaya hindi mo kailangan. Sigurado akong maganda ako kapag dala ko ito. Pinigilan ni Nena ang kanyang ginagawa sa paghuhugas ng pinggan. Dahan-dahang lumingon at tiningnan si Mingming. At ngumiti ng malamig. Dalhin mo na, Mingming, oh. Maraming salamat, ate, dahil iyon na ang huling regalo mo. Hindi naintindihan ni Mingming ang ibig sabihin ni Nena. Masaya lang siyang kinuha ang bag at lumabas. Bumalik si Nena sa paghuhugas ng pinggan, ngunit may isang determinasyon sa kanyang mga mata. Kinagabihan, pumasok si Nena sa kanyang maliit na opisina, isang lugar na hindi alam ng pamilya ng kanyang asawa. Binuksan ni Nena ang kanyang laptop. Lumitaw sa screen ang iba't ibang detalye ng card. Ang family card na nakarehistro sa pangalan ni Aling Puring ngunit nakakonekta sa corporate account ni Nena, ang corporate card na ginagamit ni Mang Leo, ang debit card na ginagamit ni Mingming, lahat ay umabot sa 2 bilyong won sa loob ng 5 taon, mga daliri ni Nena. Gumagalaw ang mga daliri sa keyboard habang sinusuri niya ang bawat detalye, tumindi ang kanyang galit. Mga entertainment venue, luxury brand stores, fine dining restaurants, patuloy ang mga gastos na ginawa ng walang kaalaman ni Nena. Tapos na, isinara ni Nena ang kanyang laptop at kinuha ang kanyang bag. 2:00 ng hapon, pumunta siya sa isang cafe sa Gangnam. Sa sulok ng cafe, nakaupo ang isang nasa edad na lalaki. Si Attorney David, isang divorce lawyer. Ikaw si Miss Nena Kim, tama? Opo, hello. Kalmado na umupo si Nena at kinuha ang isang sobre ng mga dokumento. Gusto kong magpatuloy sa isang diborsyo. Magkano ang iniisip mong alimony? Umiling si Nena, hindi ko kailangan ng alimony. Lumaki ang mga mata ng abogado. Kung gayon, ano ang gusto mo? Isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ni Nena. Ang layunin ko ay kunin ang mga bagay na ibinigay ko. Gusto kong bawiin ang lahat ng card na ginamit nila, ang bahay na tinitirhan nila, maging ang mga damit na isinusuot nila. Lahat ng nakarehistro sa pangalan ko. Sandaling nawala ng salita ang abogado. Ngunit kaagad siyang tumango, naiintindihan ko. Mayroon ka bang ebidensya? Mayroon akong lahat ng record sa loob ng 5 taon? Inabot ni Nena ang isang USB. Kinuha ito ng abogado na may seryosong ekspresyon. Susubukan kong tapusin ito sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, umuwi si Nena. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Aling Puring na nanonood ng TV sa sala. Oh, saan ka galing? Nagpahangin lang po sandali, maikli ang sagot ni Nena. Humalakhak si Aling Puring, pabaya sa gawaing bahay tapos nagpapahangin, ganoon ba ang itinuro ng tatay mo sa iyo? Nagsimula na naman. Naglabas ng lahat ng uri ng masasamang salita si Aling Puring, mga salita na nanlalait sa mga magulang ni Nena. Mga salita na nagpapababa sa pamilya ni Nena. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Dahan-dahang hinawakan ni Nena ang kanyang relo sa pulso, isang maliit na record button ang umilaw. Ina, pasensya na po, ako po ang may kasalanan. Ang boses ni Nena ay nanatiling magalang. Lalo pang nagalit si Aling Puring. Hindi ka lang kulang, kundi walang silbi. Naku, malas ng buhay ko at nagkaroon ako ng ganitong manugang. Ni-record ng recorder ang lahat. Lahat ng pagpapahirap na tiniis niya sa loob ng 5 taon ay nagiging ebidensya ngayon. 8:00 ng gabi, lumabas ang pamilya ng asawa ni Nena para kumain sa labas. Lumabas si Aling Puring kasama si Mingming at Mang Leo, sinasabing kakain sila ng hapunan sa isang restaurant sa mall. Huwag kang tatanga-tanga sa bahay habang wala kami, maglinis ka. Narinig ang huling salita ni Aling Puring sa labas ng pinto. Hindi sumagot si Nena. Sa halip, dahan-dahan niyang tiningnan ang bahay. Ang bahay na ito ay nakarehistro sa pangalan ni Nena. Ang mga kasangkapan, appliances, at maging ang paboritong set ng ceramics ni Aling Puring ay binili lahat ni Nena. Inihanda ni Nena ang ilang mahahalagang dokumento at ang kanyang sariling mga gamit sa kanyang bag, at ginulo ang password ng pinto. Ginawa niya itong nakapos, upang malak niya ito ng malayuan anumang oras. Magaan ang mga hakbang ni Nena habang papalabas ng bahay. Sumakay siya sa kotse at nanatili roon sandali nang hindi binubuksan ang makina. 9:00 ng gabi, kinuha ni Nena ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang banking app.
Lumitaw sa screen ang listahan ng lahat ng card na nakarehistro sa pangalan nina Aling Puring, Mang Leo, at Mingming. Corporate card, family card, debit card. Isa-isang pinili ni Nena ang mga card, at pinindot ang button para sa nawala at ninakaw na card. Click, lumitaw ang notification na lahat ng card ay na-freeze. Ngayon, nagsisimula na. Tahimik na bulong ni Nena, hindi na siya nag-aalangan. Sa parehong oras, sa isang high-end na Korean beef restaurant sa Gangnam, nakaupo si Aling Puring na mayabang. 3 serving ng premium grade. At isang bote rin ng alak na ito. Magalang na yumuko ang waiter. Opo, sige po. Marangya ang hapunan. Ngumunguya si Aling Puring ng karne na may nasiyahang ekspresyon. Talagang mas masarap kapag alam mong gumastos. Kumakain tayo ng ganito dahil may pera ang manugang ko. Masaya ring nag-ihaw ng karne si Mingming. Mama, ang sarap talaga dito. Bumalik tayo ulit. Tahimik lang na umiinom si Mang Leo. Halata sa mukha niya ang pagod. Makalipas ang 2 oras, natapos ang hapunan, lumabas ang bill. 2,000,000 won, walang takot na kinuha ni Aling Puring ang kanyang card. Eto po. Card po ang gamit ko. Kinuha ng waiter ang card at ipinasok sa makina. Pagkaraan ng ilang sandali, nanigas ang mukha ng waiter. Sir, bakit nakalagay na na-freeze ang card na ito? Ano? Tumindi ang boses ni Aling Puring. Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Nakalagay po sa sistema na ninakaw po ang card. Sa sandaling iyon, lahat ng tingin sa restaurant ay napunta kay Aling Puring. Namula ang mukha ni Aling Puring. Anong klaseng card ito at bakit na-freeze? Sinubukan ni Aling Puring na hablutin ang kwelyo ng waiter. Agad namang pinigilan ni Mang Leo ang kanyang ina. Mama, kumalma ka, gagamitin ko ang card ko. Kinuha ni Mang Leo ang kanyang card, ngunit pareho ang resulta. Na-freeze din po ito. Nagulat din si Mingming at kinuha ang kanyang card. Pareho din ang nangyari. Nalampasan na po ang limit. Nagsimulang magbulungan ang restaurant. Naririnig ang mga bulong ng mga tao. Anong nangyari sa mga taong iyon? Ninakaw ba ang card nila? Namutla ang mukha ni Aling Puring. Nanginig ang kamay ni Aling Puring. Gulat na nakatayo ang waiter, at ang mga tingin mula sa mga katabing mesa ay matalim. Anong nangyayari? Bakit na-freeze ang card ko? Sumigaw si Aling Puring. Napakatahimik sa loob ng restaurant. Lahat ay nakatingin sa direksyon na iyon. Customer, kumalma po kayo at gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad. Ibang paraan ng pagbabayad? Bakit naman? Hindi ko ninakaw ang pera ko, di ba? Ang card na ito ay maayos na ginagamit, hindi ito maaaring ma-freeze ng biglaan. Namutla ang mukha ng waiter. Agad namang tumakbo ang manager. Customer, hindi po gagawin yan ng aming staff. Maaaring magtanong po kayo sa card company. Manahimik ka, nasaan ang may-ari rito? Nabalot ng boses ni Aling Puring ang restaurant. Namula ang mukha ni Mingming at yumuko. Pinawisan si Mang Leo at tumawag sa kanyang kaibigan. Hello, bro. Ako si Mang Leo. May emergency ako. Pwede bang humiram ng 2,000,000 won? Narinig ang mahinang boses ng kanyang kaibigan mula sa kabilang linya. Uy, Mang Leo, hindi mo pa binayaran ang 5,000,000 won na hiniram mo noong nakaraang buwan, di ba? Babayaran ko iyon sa susunod na buwan, promise. Pakiusap. Matapos ang matagal na pakiusap, sa wakas ay nakahiram si Mang Leo ng pera. Sa wakas, ay nabayaran niya ang bill gamit ang pera na ipinadala ng kanyang kaibigan sa kanyang account. Ang mukha ni Aling Puring ay puno ng galit habang papalabas sila ng restaurant. Paglabas nila sa kalye, sinampal niya agad si Mang Leo. Sampal. Ikaw na tanga. Bakit na-freeze ang card ko? Hindi ba dahil sa ginamit ko ng basta-basta ang pera ng kumpanya? Mama, hindi ko rin alam, may limit pa naman. Bulong ni Mingming na umiiyak. Kakaiba rin ang card ko. Sigurado akong hindi pa ako lumalampas sa limit ngayong buwan. Hindi na napigilan ni Aling Puring ang kanyang galit at kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Tinawagan niya si Nena. Hello? Narinig ang boses ni Nena sa kabilang linya. Nakakagulat, kalmado at elegante ang boses niya. Ano, ikaw? Bakit na-freeze lahat ng card? Anong ginawa ko, ina? Ang boses ni Nena ay mahina at malumanay. Pagkatapos kong mabasa ng tubig habang kumakain, nagising ako. Mama, masarap po ba ang pagkain gamit ang card ko? Sandaling nawalan ng salita si Aling Puring, nagpatuloy si Nena. Ang corporate card na ginagamit ninyo.
ang debit card na ginagamit ni Mingming, at ang company card ni Mang Leo ay lahat ipinagkaloob sa pangalan ko. Mukhang ngayon nyo lang nalaman yon. Ikaw na walang kuwentang babae, sa loob ng 5 taon, tiniis ko ito. Ngayon, hayaan niyo akong mamuhay ng komportable. Sige, kumain ka ng masarap, mama. Click, naputol ang tawag. Halos ihagis ni Aling Puring ang cellphone niya. Baliw, talagang baliw. Namutla rin ang mukha ni Mang Leo. Mama, ibig sabihin ba ang lahat ng card sa bahay ay nakarehistro sa pangalan ni Nena? Hindi maaari. May card din naman ako sa pangalan ko, ngunit alam din ni Aling Puring. Ang card na nakarehistro sa kanyang pangalan ay isa lang, na may limit na 300,000 won. Ang iba ay lahat pera ni Nena, sumakay ang 3 ng taxi at umuwi. Hirap na hirap pa nga si Mingming na magbayad ng pamasahe sa taxi gamit ang cash. Bilisan mo, uwi na tayo at sabunutan natin ang babaeng iyon si Nena, galit na sabi ni Aling Puring. Pinindot ni Mang Leo ang password ng G-Pinto. Beep, beep. Bakit hindi bumubukas? Nagkamali ba ako ng pindot? Subukan mong ulit, beep. Hindi pa rin bumukas. Sinubukan ni Mingming na pindutin ito, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ano, sirang-sira ba ang doorknob? Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Mang Leo, isang text message. Binago ko ang password ng malayuan. Dahil sa akin ang bahay, hindi kayo makakapasok ng basta-basta, Nena. Ano ang ibig sabihin nito? Nanginig ang kamay ni Mang Leo habang binabasa ang text, hinablot ni Aling Puring ang cellphone. Ano, sa akin ang bahay? Hindi totoo. Ang bahay na ito ay sa atin. Ngunit totoo iyon. Ang bahay na ito ay isang apartment na binili ni Nena bago siya ikasal. Lumipat lang ang pamilya ng asawa niya. Pakiusap, buksan niyo ang pinto. May nakatira rito. Sumigaw si Aling Puring habang kinakatok ang pinto. Ngunit walang tugon mula sa loob. Sa huli, bumaba ang 3 sa gwardya. Gumawa ng awkward na ekspresyon ang gwardya. Pasensya na po, ngunit hindi ko po mabubuksan ang pinto kung hindi po papayagan ng may-ari. Sino ang may-ari? Nakarehistro po si Miss Nena Kim. Halos malaglag si Aling Puring. Kinabukasan ng umaga, pumasok sa trabaho si Mang Leo. Pagdating niya sa opisina, dali-daling lumapit ang kanyang sekretarya. Boss, may urgent mail po. Pinunit ni Mang Leo ang sobre. May mga dokumento mula sa korte sa loob. Isang petisyon para sa diborsyo, at sa ilalim nito, isa pang dokumento, isang reklamo para sa paglustay ng pondo. Nanginig ang kamay ni Mang Leo. Nakasulat sa dokumento ang halaga na ginamit niya sa entertainment venue gamit ang corporate card ng kumpanya, kabuuang 3 milyong won. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado ng kumpanya, kumalat sa opisina ang salitang divorce lawsuit. Nanghina si Mang Leo at pumasok sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang mesa at hinawakan ang kanyang ulo. Sa parehong oras, pumunta si Aling Puring sa bahay ng mga magulang ni Nena. May dalang supot ng asin. Ang malas na babaeng ito ay lumabas sa pamilya na ito, kaya kailangan nating magwisik ng asin para sa swerte. Ang bahay ng mga magulang ni Nena ay isang marangyang detached house sa Gangnam. Nagsimulang magwisik ng asin si Aling Puring sa harap ng gate. Masamang babae, paano mo nagawa ito sa iyong biyenan? Sumisigaw siya habang nagwiwisik ng asin, nang biglang lumabas ang 2 lalaki. Ginang, ano ang ginagawa ninyo? Sino kayo? Kami ang mga gwardya. Trespassing po kayo ngayon. Trespassing? Ang bahay na ito ay sa mga magulang ng manugang ko? Paano ito naging trespassing? Ngunit ang mga gwardya ay desidido. Hinawakan nila ang braso ni Aling Puring. Ipapablotter po namin kayo sa pulis. Para sa trespassing, ano? Anong pinagsasabi mo? Sa loob ng 10 minuto, dumating ang police car. Sumigaw pa rin si Aling Puring sa harap ng pulisya, ngunit sa huli ay dinala siya sa istasyon ng pulisya. Kinagabihan, hindi na nakayanan ni Mang Leo. Umalis siya ng maaga sa trabaho at pumunta sa opisina ni Nena. Ito ay isang 30-story H building. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mang Leo ng maayos ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Nena, nandito ako para makipagkita kay Nena. Malamig na sumagot ang receptionist. Hindi po kayo makikipagkita kung wala kayong appointment. Hindi, ako ang asawa niya. Ako ang asawa niya. Mas lumamig ang ekspresyon ng empleyado. Kung gayon, hindi po talaga. Espesyal po kasing bilin ng CEO.
Sa huli, naghintay si Mang Leo ng isang oras sa lobby, at hirap niyang nahuli si Nena na uuwi mula sa trabaho. Nena. Si Nena ay nakasuot ng perpektong business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakataas at nakasuot siya ng high heels. Ang hitsura niya ay hindi ang hitsura ng manugang na kilala ni Mang Leo. Pakiusap, kausapin mo naman ako. Ako ang lahat ng may kasalanan, lumuhod si Mang Leo. Tiningnan siya ng mga tao sa lobby, ngunit hindi siya nag-abala. Ganoon lang talaga si Mama, kakausapin ko ng maayos si Mama, pakiusap, buksan mo lang ang card. Malamig na tiningnan ni Nena si Mang Leo, at kinuha ang isang bungkus ng mga dokumento mula sa kanyang bag at inihagis sa mukha ni Mang Leo. Basahin mo. Nagkalat ang mga dokumento sa sahig. Kinuha ni Mang Leo ang isa na nanginginig ang kamay. Ito ay isang statement ng paggamit ng card. Nakasulat doon ang listahan ng mga entertainment venue. Ito ang mga detalye ng ginamit mo, Mang Leo, mula sa pondo ng kumpanya ko. Kabuo ang 5 milyong won. Nena, pambayad ito sa entertainment. Sa mga kliyente, humalakhak si Nena. Nakikipagkita ka 3 beses sa isang linggo, hanggang alas 2 ng madaling araw, mag-isa? Namutla ang mukha ni Mang Leo. Pera ito ng kumpanya ko. Mang Leo, maghanda ka na sa kulungan. Tinapakan ni Nena si Mang Leo. Sumagi ang takong ng kanyang high heels sa likod ng kamay ni Mang Leo. Umungol si Mang Leo, ngunit hindi lumingon si Nena. Sa parehong araw, sa gabi, nakipagkita si Mingming sa kanyang mga kaibigan sa isang cafe. Ipinagmamalaki niya ang Hermes na bag na kinuha niya kay Nena. Tingnan niyo ito, ang ganda, di ba? Binigay ito ng ate ko. Tiningnan siya ng kanyang mga kaibigan na may inggit. Wow, ang ganda talaga. Mingming, mukhang mayaman ang ate mo. Siyempre, milyonarya ang ate ko. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok ang 2 pulis. Ikaw ba si Miss Mingming O? Opo, bakit po? Kailangan po kayong imbestigahan sa kasong pagkuha ng ninakaw na ari-arian. Kukumpiskahin po namin ang bag na ito. Ano? Ninakaw? Anong ibig sabihin nito? Kinumpis ka ng pulisya ang bag. Tiningnan siya ng kanyang mga kaibigan na gulat. Mingming, ninakaw mo ba? Hindi. Binigay ito ng ate ko. Ngunit wala siyang pagkakataong magpaliwanag, at kinuha ang kanyang bag. Namula ang mukha niya at tumakbo siya palabas ng cafe. Narinig ang mga bulong ng kanyang mga kaibigan sa likod niya. Nagnakaw ba ang ate na yon? Naku, talaga? Nakakahiya naman kay Mingming. Umiyak si Mingming habang papunta sa bahay. Hindi na yun bahay, wala na siyang pupuntahan. Kinagabihan, pinakawalan si Aling Puring mula sa istasyon ng pulisya, ngunit ang katotohanan na inimbestigahan siya para sa trespassing ay hindi nagbago. Nakipagkita siya kina Mang Leo at Mingming at pumasok sa kalapit na motel room. Nakaupo ang 3 sa isang maliit na silid. Anong gagawin natin ngayon? Ginapangan ni Mang Leo ang kanyang ulo. Umiiyak si Mingming. Nagring ang cellphone ni Aling Puring. Isang text message. Mama, magkita tayo bukas sa lugar na pinakamamahal mo. Nena, nang mabasa ni Aling Puring ang text na yon, nanginig ang kanyang buong katawan, alam niya kung saan yon. Ang samahan ng mga marangal na babae kung saan si Aling Puring ang presidente. Ang malas na babaeng ito. Nalaglag ang cellphone ni Aling Puring mula sa kanyang kamay. Kinabukasan, ng umaga, sa isang hotel ballroom sa Gangnam. Ginanap ang regular na pulong ng samahan ng mga marangal na babae. Ang pulong na ito, na kinabibilangan ng mayayamang babae mula 50 hanggang 70, ay pinamumunuan ni Aling Puring. Hindi, sa totoo lang, siya ay nagpapanggap lang na presidente. Pumasok si Aling Puring na nakasuot ng magarbong hanbok. Ngunit dahil ginugol niya ang gabi sa motel, may malalim na dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Oh, narito na ang presidente. Masaya siyang binati ng mga babae. Ngumiti si Aling Puring ng pilit. Oo, nandito na ba kayong lahat? Opo, halos lahat po sila. Marangya ang ballroom. Kumikinang ang mga chandelier at may mga bulaklak na palamuti sa bawat mesa. Umupo si Aling Puring sa upuan ng presidente. Ngunit hindi siya mapakali. Patuloy na umiikot sa kanyang isip ang text message ni Nena. Magkita tayo bukas sa lugar na pinakamamahal mo, Mama. Sana hindi siya dumating dito. Kinagat ni Aling Puring ang kanyang labi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ballroom. Boom! Narinig ang tunog ng high heels. Lahat ng tingin ay napunta sa entrance.
Si Nena iyon. Nakasuot siya ng itim na suit lang damit. Eleganting nakataas ang kanyang buhok at kumikinang ang isang diamond necklace sa kanyang leeg. Perpektong make-up. Walang kapintasan na tindig. Iyon ang babae? Nagsimulang magbulungan ang mga babae. Namutla ang mukha ni Aling Puring, dahan-dahang lumapit si Nena. May hawak siyang tablet sa kanyang kamay. Magandang araw po, mga ginang. Ang boses ni Nena ay malumanay. Ngunit malamig. Ako po si Nena Kim, ang manugang ng ating presidente, Aling Puring. Manugang? Nagulat ang mga babae. Tumayo si Aling Puring. Ikaw? Bakit ka nandito? Lagi niyo pong ipinagmamalaki, Mama. Kung gaano po kamarangal ang samahang ito. Ngumiti si Nena, ang ngiting iyon ay kasing lamig ng yelo. Kaya po ako dumating para ipaalam ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Binuksan ni Nena ang tablet, at ikinonekta ang screen sa projector. May lumitaw sa screen sa harap ng ballroom. Mga detalye ng donasyon ng marangal na samahan ng mga babae, Presidente Aling Puring, kabuuang 300 milyong won na donasyon sa loob ng 1 taon. Nagpalakpakan ang mga babae. Magaling talaga ang presidente. Ngunit patuloy na nagpalipat-lipat ng screen si Nena. Pinagmulan ng donasyon, account name Nena Kim. Sandali, sumigaw si Aling Puring. Ngunit huli na ang lahat. Kalmadong ipinaliwanag ni Nena, ang kabuuang halaga ng mga donasyon na ibinigay ni Presidente Aling Puring sa samahang ito sa loob ng nakaraang 5 taon ay 1.5 bilyong won. Ngunit ang perang iyon ay lahat nagmula sa aking account. Sinungaling. Hindi po ako sinungaling. Narito po ang bank statement. Nagsimulang mamigay ng dokumento si Nena, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga babae. Ano ito, Presidente? Totoo po ba ito? Nawala ng salita si Aling Puring. Nagpatuloy si Nena. Maging ang hanbok na isinusuot ninyo, Presidente, ay binili ko para sa inyo. Nagkakahalaga ng 3 milyong won. At ang luxury bag at relos na nakikita ninyo roon ay binili ko rin gamit ang sarili kong pera. Ikaw na walang kuwentang babae. Sinubukan ni Aling Puring na sugurin si Nena. Ngunit pinigilan siya ng mga babae. Presidente, kumalma po kayo. Hindi umatras si Nena kahit isang hakbang. Gusto niyo pa bang malaman ang mas nakakagulat na katotohanan? Ang tunay na kayamanan ni Presidente Aling Puring ay 20 milyong won. Nagtapos lang po siya ng high school at wala siyang permanenteng trabaho sa buong buhay niya. Manahimik ka, manahimik ka. Namula ang mukha ni Aling Puring. Tiningnan ng mga babae si Aling Puring na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Presidente, totoo po ba ito? Niloko niyo po ba kami? Nanginig ang labi ni Aling Puring. Wala siyang masabi para ipagtanggol ang kanyang sarili. Lumakad si Nena sa tabi ng mesa. Mayroong isang malaking ice bucket na puno ng champagne. Kinuha ito ni Nena. Nag-alaw ang yelo at tubig. Mama, tahimik na tumunog ang boses ni Nena. Naaalala niyo ba ang tubig na ibinigay ninyo sa akin noong hindi ko inihanda ang almusal? Ikaw, anong gagawin mo? Dahan-dahang lumapit si Nena kay Aling Puring. Pinigilan ng mga babae ang kanilang paghinga. Ibalik ko po sa inyo ng maligaya. Splash! Dahan-dahang ikiniling ni Nena ang ice bucket sa ulo ni Aling Puring, bumuhos ang yelo at malamig na tubig sa ulo ni Aling Puring. Nabasag ang kanyang buhok at nabasa ang kanyang magarbong hanbok. Ah! Sumigaw si Aling Puring. Bumagsak ang mga piraso ng yelo sa sahig. Tinakpan ng mga babae ang kanilang mga bibig. Walang sino man ang nagsalita. Ibinaba ni Nena ang walang laman na bucket at pinunasan ang kanyang kamay gamit ang panyo. Ang lahat ng panlilibak na natanggap ko sa loob ng 5 taon ay binabayaran ko sa lugar na ito ngayon. Nakaupo si Aling Puring sa sahig, basang-basa ang buong katawan. Ang kanyang makeup ay kumalat, at ang kanyang mukha ay gulo-gulo. Presidente. Dahan-dahang lumapit ang isang babae. Ngunit itinulak ni Aling Puring ang kanyang kamay. Umalis ka, tiningnan ng mga babae ang isa't isa. At isa-isa, nagsimula silang umalis. Ako po'y mauna. Ako rin. Agad na nawala ng tao ang ballroom. Ang naiwan lang ay si Aling Puring, na basang-basa at si Nena, na nakatayo ng elegante. Mama, sisipain po kayo, mula sa samahang ito. Siyempre, dahil po kayo ay isang manloloko. Ikaw na babae. Tumalikod si Nena at lumabas. Tanging ang tunog lamang ng high heels ang narinig. Nakaupo si Aling Puring sa sahig na nakasuot ng basang hanbok at umiyak,
nawala ang isang sapatos niya. Sa parehong oras, sa kumpanya ni Mang Leo, nakaupo si Mang Leo sa kanyang mesa at tiningnan ang mga dokumento. Ngunit biglang pumasok ang accounting team leader na nagmamadali. Boss, may malaking problema po. Bakit? Anong nangyari? Ipinadala po ng pangunahing investor ang notification na bawiin ang lahat ng investment. Ano? Tumayo si Mang Leo. Anong ibig mong sabihin? Kung babawiin nila ngayon, malulugi ang kumpanya natin. Ang investor ay ang kumpanya ng mga magulang ni Miss Nena Kim. Namutla ang mukha ni Mang Leo. 40% ng pondo ng kumpanya ay mula sa investment ng tatay ni Nena, hindi. Kinuha ni Mang Leo ang telepono, ngunit hindi sinagot ng tatay ni Nena ang tawag. Makalipas ang isang oras, kumalat ang balita. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Malulugi daw ang kumpanya natin. Makukuha ba natin ang sahod natin? Nagsimulang magtipon ang mga empleyado sa harap ng opisina ni Mang Leo, at kinatok nila ng malakas ang pinto. Boss, lumabas po kayo. Paano naman po ang sahod namin? Isinara ni Mang Leo ang pinto at nagtago. Ngunit hindi sumuko ang mga empleyado. Sa huli, bumukas ang pinto, nagtulakan ang mga empleyado papasok. Boss, anong ginagawa mo? Hinawakan ng isang empleyado ang kwelyo ni Mang Leo. Dahil sayo, lahat tayo ay magugutom. Wala akong magawa. Wala kang magawa? Bakit naman? Sabi mo, ginastos mo lahat ng pera sa entertainment venue? Nabalot ng sigawan ng mga empleyado ang opisina. Kinagabihan, dumating ang mga korte sa apartment ng pamilya ng asawa ni Nena. Ipinapatupad po namin ang pagkakumpiska. Pakiusap, buksan niyo ang pinto. Nasa loob ng bahay sina Aling Puring at Mingming. Nakasuot pa rin si Aling Puring ng basang hanbok. Anong nangyayari? Utos po ito ng korte. Ang bahay na ito ay nakarehistro sa pangalan ni Miss Nena Kim at may petisyon po para sa pagkakumpiska. Hindi, ito ang bahay namin. Ngunit desidido ang mga opisyal ng korte. Nagsimula silang ilabas isa-isa ang mga gamit sa loob ng bahay. TV, refrigerator, sofa, kama. Hindi, sa akin iyan. Sumigaw si Mingming, ngunit walang silbi. Humiga si Aling Puring sa sahig. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Mas gugustuhin kong mamatay dito. Ngunit tinulungan ng mga opisyal ng korte si Aling Puring na tumayo. At inilabas siya. Umalingaw-ngaw ang iyak ni Aling Puring sa pasilyo. Sumilip ang mga kapitbahay at nanood. Anong nangyari sa bahay na yan? Mukhang may utang sila. Narinig ang mga bulong. Nakaupo sina Aling Puring at Mingming sa harap ng apartment. Nakasiksik ang mga gamit sa pasilyo. Hinukay ni Mingming ang kanyang bag, kailangan niya ng pera. Ngunit walang laman iyon. Mama, nasaan ang emergency money? Anong emergency money? May itinago ka, di ba? Lumaki ang mga mata ni Aling Puring. Paano ko malalaman iyon? Importante ba iyan ngayon? Nasaan? Matinis ang boses ni Mingming, kinagat ni Aling Puring ang kanyang labi. Hindi ko sasabihin, pera ko iyon. Ano? Mama, nagloloko ka ba? Hinablot ni Mingming ang bag ng kanyang ina. Sumigaw si Aling Puring. Ikaw na babae, sabihin mo kung nasaan. Nagsimulang magsabunutan ang mag-ina sa pasilyo. Lumabas ang mas maraming kapitbahay. Naku, tingnan mo iyan. Hindi ba sila nahihiya? Sa huli, naagaw ni Mingming ang bag ng kanyang ina, natagpuan niya ang bankbook sa loob. Ito lang, 10 milyong won. Iyan ang lahat ng naipon ko sa buong buhay ko. Ibalik mo. Ngunit inilagay ni Mingming ang bankbook sa kanyang dibdib at tumakas. Mingming, bumalik ka. Sumigaw si Aling Puring sa pasilyo, ngunit nakasakay na si Mingming sa elevator at bumaba. Kinagabihan, nakaupo si Nena sa isang high-end na French restaurant. Dahan-dahang nasusunog ang kandila, kumikinang ang wine glass. Nena, magaling. Hinawakan ni Ji Kim, ang kanyang ama, ang kamay ng kanyang anak. Nagsisimula pa lang po ito, tatay. Ano ang susunod na hakbang? Kailangan nating tapusin ang lahat ng legal. Upang hindi na nila ako magawang saktan. Tumango si Ji Kim. Magbibigay pa ako ng karagdagang team ng abogado. Maraming salamat po, tatay. Sumipsip si Nena ng alak, may kapayapaan sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng gulo sa labas ng restaurant. Nena. Boses ni Mang Leo iyon. Kumunot ang noo ni Nena.
Pinigilan ng mga gwardya si Mang Leo. Ngunit lasing si Mang Leo. Umalis ka. Ako ang asawa niya. Kinuha ni Mang Leo ang isang ladrilyo na nakalagay sa sahig. Nena, gusto kitang patayin. Tumakbo siya patungo sa pasukan ng restaurant na may hawak na ladrilyo. Ngunit mabilis na pinihit ng gwardya ang braso ni Mang Leo. Nalaglag ang ladrilyo sa sahig. Pinigilan si Mang Leo ng gwardya. Tiningnan ni Nena ang eksena sa labas ng bintana. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Nena. Isang video message. Ang nagpadala ay si Aling Puring. Pinlay ni Nena ang video. Sa screen, nakaupo si Aling Puring sa isang maliit na silid. Ang kanyang mukha ay maga sa kakaiyak. Nena, nagkamali ako. Nanginig ang boses ni Aling Puring. Uminom ako ng gamot at mamamatay na ako. Lahat ito ay kasalanan ko. Lumitaw ang bote ng gamot sa screen. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Nena. Nag-aalalang tanong ni G. Kim, ayos ka lang ba? Ibinaba ni Nena ang kanyang cellphone at tumawa ng malamig. Sabihin niyo po sa kanya na subukan niyang mamatay, tatay. Makalipas ang isang oras, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya. Dinala si Aling Puring sa emergency room na nakahiga sa stretcher. Agad na lumapit ang mga doktor. Pasyente, anong gamot ang ininom mo? Nanghingal si Aling Puring at sumagot. Isang buong bote ng sleeping pills. Naghanda ang nurse para sa gastric lavage. Hinukay ng doktor ang bag ni Aling Puring. Ngunit nang makita ng doktor ang bote ng gamot, nanigas ang kanyang mukha. Vitamin ito. Ano? Tanong ng nurse. Ipinakita ng doktor ang bote ng gamot. Vitamin C po ito. Hindi ito attempt na magpakamatay, kundi sobrang pag-inom lang ng vitamins. Agad na natahimik ang emergency room. Lumaki ang mga mata ni Aling Puring. Malamig na tiningnan ng doktor si Aling Puring. Ginang, nagbibiro po ba kayo? Naghihintay po sa labas ang mga tunay na emergency patients. Hindi, talagang gusto kong mamatay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Pumasok si Nena. Naka-perfect coat suit. Nakasuot ng sunglasses. Doktor, malamig na tumunog ang boses ni Nena. Opo. Kayo po ba ang tagapag-alaga? Ako po ang manugang? Anong gamot po ang ininom ng pasyente? Ipinakita ng doktor ang bote ng gamot. Vitamin C po ito. Hindi po ito attempt na magpakamatay. Inalis ni Nena ang kanyang sunglasses. At tiningnan si Aling Puring. Mama, ganoon po ba kayo gustong mapansin? Nena, pasensya na po, doktor. Medyo malala po ang pagka-attention seeker ng biyanan ko. Nagtataka ang ekspresyon ng mga doktor at nurse. Sinubukan ni Aling Puring na bumangon mula sa kama. Ngunit pinigilan siya ni Nena sa balikat at sinabi, manatili po kayo. Kailangan ninyo pong bayaran ang bill na ito. Ano? Dahil po dumating kayo sa ospital gamit ang pera ko, hindi po kayo makakalabas gamit ang pera ko. Yumuko ni Nena sa doktor. Ang hospital bill ay babayaran ng pasyente mismo. Hindi po ako maggarantiya. At tumalikod si Nena at lumabas. Tanging ang tunog lamang ng high heels ang narinig sa pasilyo. Nakaupo si Aling Puring sa kama, tulala. Kinumpirma ng nurse ang chart at sinabi, pasyente, 300,000 won ang emergency room fee. Ano? 300,000 won? Opo. Makakabayad po ba kayo ngayon? Hinukay ni Aling Puring ang kanyang bag, ngunit dinala ni Mingming ang bankbook, at 5,000 won lang ang cash niya. Wala akong pera, malamig ang ekspresyon ng nurse. Kung gayon, hindi po kayo makakalabas. Nakaupo si Aling Puring sa pasilyo na nakasuot ng hospital gown. Tiningnan siya ng mga nagdadaan. Sino ang matandang iyan? Mukhang hindi siya makabayad ng hospital bill. Narinig ang mga bulungan. Tinakpan ni Aling Puring ang kanyang mukha. Sa parehong oras, nasa harap ng bahay ng kanyang boyfriend si Mingming. Ang bankbook, na kinuha niya sa kanyang ina at isang maliit na bag. Iyon lang ang lahat, pakiusap, kahit isang gabi lang. Pinindot ni Mingming ang doorbell. Binuksan ni Juno, ang kanyang boyfriend, ang pinto. Mingming, Juno, pinaalis ako sa bahay. Pakiusap, patulugin mo ako kahit isang gabi. Nanigas ang ekspresyon ni Juno. Mingming, pasensya na. Bakit, mag-on tayo, di ba? Umiling si Juno. Kahapon, tumawag sa akin ang bayaw ko. Sabi niya, may utang ako na 500 milyong won, at ang pamilya ko ay puro manloloko. Ano?
Namutla ang mukha ni Mingming, sinungaling, wala akong utang, at sinasabi rin niya na ninakaw mo ang luxury bag mo at inimbestigahan ka ng pulisya. Iyon. Ihinagis ni Juno ang bag ni Mingming sa labas. Pasensya na. Hindi ko kayang makipagrelasyon sa ganyang babae. Boom! Sumara ang pinto. Naupo si Mingming sa pasilyo. Hindi totoo. Ngunit iyon ang katotohanan. Ipinapaalam na ni Nena ang lahat ng katotohanan sa lahat ng relasyon ni Mingming. Kinuha ni Mingming ang kanyang bag at bumaba sa hagdan. Wala siyang mapupuntahan. Sa huli, pumunta siya sa Jimjilbang, Korean bathhouse. 10,000 won ang entrance fee. Nag-withdraw siya ng cash mula sa bankbook, kahit isang gabi lang. Humiga si Mingming sa sahig ng Jilbang. May mga homeless people sa paligid. Bakit ako nagkaganto? Tumulo ang luha niya. Kinabukasan ng umaga, dumating ang pulisya sa bahay ni Mang Leo hindi, sa apartment na nakumpiska na. Nandyan po ba si Mang Leo? Ginugol ni Mang Leo ang gabi sa bench ng kumpanya. Natagpuan siya ng pulisya. Ikaw ba si Mang Leo? Inaresto ka namin sa kasong paglustay ng pondo at attempted assault. Sandali lang po. Nagpupumiglas si Mang Leo, ngunit walang silbi, ikinadena ang kanyang mga kamay. Dinala si Mang Leo sa police car. Kinunan ng litrato ng mga nagdadaan gamit ang kanilang mga cellphone. Nakaupo si Mang Leo sa malamig na sahig sa loob ng selda. Panaginip ito. Ngunit, ito ang katotohanan. Pagkalipas ng 2 araw, oras ng pagbisita. Akala ni Mang Leo ay darating si Nena. Hindi, kailangan ni Nena na dumating. Ang huling pagkakataon upang humingi ng tawad. Bumukas ang pinto ng visitation room, tumayo si Mang Leo. Nena. Ngunit malamig ang mukha ni Nena. Hindi niya inalis ang kanyang sunglasses. Umupo siya sa kabila ng salamin. Kinuha niya ang telepono. Kinuha din ni Mang Leo ang telepono na nanginginig ang kamay. Nena, pakiusap, iligtas mo ako. Nabaliw ako, utos ni Mama iyon. Hindi sumagot si Nena. Malamig lang siyang tiningnan. Nena, ikinasal tayo. Mag-asawa tayo, di ba? Mag-asawa? Ang boses ni Nena ay kasing lamig ng yelo. Ang 5 taon na binaliwala mo, babayaran ko sayo, araw-araw, na may interes. Ano? 1 beses sa isang araw, nabasa ka ng tubig. 1,000 ay 2,500 beses. Magdusa ka ng ganoon. Nag-iba ang ekspresyon ni Mang Leo. Pakiusap, Nena, at bayaran mo ang lahat ng 50 milyong won na ginastos mo sa entertainment venue, pati na rin ang diborsyo. Ibinaba ni Nena ang telepono at tumayo. Paalam, Mang Leo. Nena, kinatok ni Mang Leo ang bintana. Ngunit hindi lumingon si Nena. Kinagabihan, tumakas si Aling Puring mula sa ospital. Nang hindi nagbabayad ng hospital bill, naglakad siya sa kalye. Wala siyang pupuntahan. Gutom na gutom siya. Ngunit wala siyang pera. Pumunta si Aling Puring sa subway station. Doon, kumukuha ng pagkain ang mga homeless people. Lola, upo po kayo rito. Sabi ng isang volunteer. Nanginig si Aling Puring sa mga salitang iyon. Hindi ako lola. Ako ang may bahay ng isang mayaman. Ngunit gutom siya. Sa huli, pumila si Aling Puring. Sabaw at kanin sa plastic bowl. Kinuha iyon ni Aling Puring. Ano ito? Hindi ito pagkain ng aso. Ngunit kailangan niyang kainin. Umiyak si Aling Puring habang kumakain. Sa sandaling iyon, may tumayo sa harap ni Aling Puring. Mama, inangat ni Aling Puring ang kanyang ulo, si Nena iyon. Nena, hinawakan ni Aling Puring ang laylayan ng pantalon ni Nena. Nagkamali ako, anak. Nabaliw ako. Pakiusap, kahit isang card lang, buksan mo. Walang ekspresyong tiningnan ni Nena si Aling Puring. Mama, mayroon akong nakakatuwang suhestiyon. Ano? Lahat gagawin ko. Kung gagawin niyo lang ang sasabihin ko, babayaran ko ang pagkain ninyo. Kumikinang ang mga mata ni Aling Puring. Talaga, lahat gagawin ko. Kinuha ni Nena ang isang bungkos ng flyers mula sa kanyang bag. Ipamahagi niyo ito sa harap ng Gangnam Station. 1,000 piraso sa isang araw. Kinuha ni Aling Puring ang mga flyers. At binasa ang nilalaman. Babala, si Aling Puring, 40 taong gulang, ay isang masamang biyena na ng abuso sa kanyang manugang.
Sa ilalim nito, kasama ang larawan ni Aling Puring, detalyadong nakasulat ang kanyang mga maling gawain. Ano ito? Kung ipamamahagi mo ito, bibigyan kita ng 50,000 won sa isang araw, malamig na tumawa si Nena. Kung ayaw mo, magutom ka. Hinawakan ni Aling Puring ang mga flyers. Nanginig ang kanyang kamay. Kinabukasan, sa Gangnam, nakatayo si Aling Puring na may hawak na flyers. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng sombrero, ngunit walang silbi. Kumuha kayo ng flyers. Kinuha ng mga nagdadaan ng mga flyers at binasa. Oh, ito ang kwento ng matandang iyan. Naku, nang abuso daw ng manugang. Masama. Tiningnan ng mga tao si Aling Puring, narinig ang mga bulungan, namula ang mukha ni Aling Puring. Ngunit kailangan niyang ipamahagi ang mga flyers, kumuha kayo, lalong humina ang boses niya. Tumulo ang luha niya. Lintik? Lintik? Kinagabihan, tinawagan ni Aling Puring si Nena. Naipamahagi ko na lahat. Salamat, Mama. Ipinadala ko na ang 50,000 won sa account ninyo. Tumakbo si Aling Puring sa convenience store at bumili ng cup noodles, at umiyak habang kinakain iyon. Makalipas ang ilang araw, pinaalis din si Mingming sa Jilbang. Naubos na ang pera niya. Anong gagawin ko ngayon? Naglakad si Mingming sa kalye. Pagkatapos, nakakita siya ng isang lalaki. Dalaga, kailangan mo ba ng mabilis na pera? Opo. Lending company ito. Mabilis kaming nagpapahiram. Nag-alinlangan si Mingming, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Magkano ang pwede kong hiramin? Hanggang 2 milyong won. Ang interes ay 30% bawat buwan. 30%, hindi ka ba nagmamadali? Kung gayon, pumunta ka sa ibang lugar. Kinagat ni Mingming ang kanyang labi. At tumango, hihiramin ko. Pinirmahan niya ang kontrata. Pumasok ang 2 milyong won sa kanyang account. Ngunit hindi alam ni Mingming na ito ang simula ng impyerno. Makalipas ang isang linggo, tumawag ang loan shark. Dalaga, hindi pa naideposit ang 6,000 won na interes, na, ang bilis naman. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Nakasulat sa kontrata na lingguhan. Namutla ang mukha ni Mingming. Wala akong pera. Kung gayon, magkita tayo at pag-usapan. Naputol ang tawag. Nanginig ang buong katawan ni Mingming. Noong gabing iyon, inaayos ni Nena ang mga dokumento sa kanyang opisina. Pumasok ang sekretarya at nag-report. CEO, lumabas na po ang resulta ng karagdagang investigasyon tungkol sa Kerida ni G. Mang Leo O. Kerida, lumamig ang mga mata ni Nena. Opo. Isang babae na nagngangalang Cherry. Ngunit huminto ang sekretarya. Bakit? Kaibigan daw po siya ni Miss Mingming O. Kinuha ni Nena ang mga dokumento at binasa, may larawan din. Si Mang Leo at ang babae na pumapasok sa hotel, at isang larawan ni Mingming at ng babae na magkasamang tumatawa. Nakakatuwa. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ni Nena, talagang nakakatuwa. Pagkalipas ng 2 araw, ipinatawag ni Nena si Cherry. Sa isang hotel lounge sa Gangnam, eleganteng nakaupo si Nena habang umiinom ng tsaa. Pumasok si Cherry, isang babae sa late 20s. Naka-heavy makeup at may malakas na amoy ng pabango. Ikaw si Miss Nena Kim, di ba? Upo ka. Malamig ang boses ni Nena. Walang takot na umupo si Cherry. Bakit niyo po ako ipinatawag? Ano ang relasyon mo kay Mang Leo O? Tumawa si Cherry. Bakit mo itatanong? Curious ka ba? Sumagot ka. Matinis ang mga mata ni Nena. Kinuha ni Cherry ang isang ultrasound photo mula sa kanyang bag. Tingnan mo ito. Buntis ako. Kay Mang Leo ito. Kinuha ni Nena ang larawan. At dahan-dahan itong pinunit. Anong ginagawa mo? Peke yan. Peke. Kinuha ni Nena ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito ay isang medical record mula sa gynecologist. Miss Cherry, nagpa-fertility treatment ka noong nakaraang taon, di ba? At nabigo ka. Namutla ang mukha ni Cherry. Paano? Inimbestigahan ko. Sinusubukan mong gamitin si Mang Leo para manghingi ng pera. Kinuha ni Nena ang isa pang dokumento. At ano ito? Ginamit mo rin ang parehong pamamaraan sa ibang lalaki. 3 lalaki. Nawalan ng salita si Cherry. May record ka rin ng pagiging manloloko. Sanay ka na. Iyon. Tumayo si Nena. Isusumbong kita sa pulisya. Para sa pandaraya. Sandali, pakiusap. Hinawakan ni Cherry ang kamay ni Nena, ngunit malamig na itinulak ni Nena ang kanyang kamay,
Umalis ka, umalis si Nena sa lounge. Nauupo si Cherry sa kanyang kinauupuan. Noong gabing iyon, umiinom si Aling Puring ng soju sa kanyang maliit na silid sa basement. Binuksan ni Mingming ang pinto at pumasok. Nanghihina ang kanyang mukha. Mama, nandyan ka na ba? Ang pera. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto na may malakas na kalabog. Pumasok ang tatlong lalaki. Mga loan shark sila. Ikaw ba si Miss? Mingming o, sino kayo? Hindi mo pa binayaran ang interes mo. Ngayon, 3 milyong won na. 3 milyong won? Naghiram lang ako ng 2 milyong won isang linggo na ang nakalipas, kasama na ang interes. Dahil compounded yan. Tumayo si Aling Puring. Hoy, kayong mga bastos. Anong ginagawa niyo sa anak ko? Itinulak ng isang lalaki si Aling Puring. Lola, manahimik ka. Nagsimulang maghukay ang mga lalaki ng mga gamit sa loob ng maliit na silid. TV, refrigerator, microwave. Kukunin ko lahat ito. Hindi, sumigaw si Mingming. Ngunit inaayos na ng mga lalaki ang mga gamit. Bayaran mo ang 5 milyong won sa loob ng isang linggo. Kung hindi mo mabayaran, hinawakan ng lalaki ang baba ni Mingming. Kailangan mong bayaran gamit ang iyong katawan. Namanhid ang buong katawan ni Mingming. Kinuha ng mga lalaki ang lahat ng gamit at umalis. Walang laman ang silid. Nakaupo sina Aling Puring at Mingming sa sahig. Ano nang gagawin natin ngayon? Umiyak si Mingming. Ibinato ni Aling Puring ang bote ng soju. Kasalanan ko lahat, bakit ako nagpahiram ng pera? Dahil itinago mo ang bankbook, mama, kaya ganoon. Nagsimulang mag-away muli ang mag-ina. Sa sandaling iyon, lumabas ang balita sa TV. Ito ay isang lumang maliit na TV, ang tanging electronic device na hindi kinuha ng mga loan sharks. Breaking news, formal, na itinalaga ang bagong CEO ng IT company H. Lumabas si Nena sa screen. Naka-perfect business suit, may kumpiyansa ng ngiti. Sumambulat ang flash. Magsisimula kaming maging mas inovatibo. Dumaloy ang boses ni Nena mula sa TV. Tulala na nakatingin sina Aling Puring at Mingming sa screen. Ang babaeng iyan. Nanginig ang kamay ni Aling Puring. Napakatarong ni Nena sa screen. Mahusay siyang sumagot sa mga tanong ng mga reporter. Siya ang manugang natin? Hindi makapaniwala rin si Mingming. Ganoon ba kagaling ang ate ko? Nagpatuloy ang balita. Nagtapos si CEO Nena Kim ng Business Administration sa Seoul National University at nakakuha ng MBA sa ibang bansa bago sumali bilang founding member ng H. Kasalukuyan siyang may hawak na 45% ng shares ng kumpanya at ang pinakamalaking shareholder, 45%, nanginig ang boses ni Aling Puring. Ang halaga ng kumpanya ng H ay kasalukuyang tinatayang 2 trilyong won, 3 trilyong won, bulong ni Mingming. Ibig sabihin, ang yaman ni Nena ay halos higit sa 100 bilyong won. Ibinato ni Aling Puring ang soju glass sa TV. Klang, nabiyak ang screen. Ngunit nakikita pa rin ang ngiti ni Nena. Ako ang nagpahirap sa babaeng iyan ng ganoon. Ginapangan ni Aling Puring ang kanyang ulo, pinaalis ko ang manugang na nagkakahalaga ng 100 bilyong won sa pamamagitan ng pagbasa ng tubig. Nagbulungan din si Mingming na parabang nabaliw. Totoo pala ang bag ng ate ko. Ang 5 milyong won na bag. Nagkatinginan ang mag-ina. At sabay silang umiyak. Makalipas ang ilang araw, pinalaya si Mang Leo na may suspended sentence. Lumabas si Mang Leo mula sa gate ng bilangguan. Ang kanyang mukha ay nanghihina. Saan ako pupunta ngayon? Wala na siyang bahay. Wala na rin siyang kumpanya. Wala na rin siyang pera. Pumunta si Mang Leo sa dating gusali ng kumpanya. Ngunit nagbago na ang karatula. May ibang kumpanya na ang pumasok. Naglakad si Mang Leo sa kalye, gutom siya noong tanghalian. Pakiusap, tulungan niyo ako ng pera. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa mga nagdaraan. Ngunit walang nagbigay ng pera. Hindi ba siya pulubi? Umalis ka. Sa huli, pumunta si Mang Leo sa isang libreng sopas. Pumila siya para kumuha ng pagkain, kanin at sabaw sa plastic bowl. Umiyak si Mang Leo habang kumakain. Bakit ako nagkaganto? Sa sandaling iyon, may kumatok sa balikat ni Mang Leo. Mang Leo. Lumingon siya at nakita ang kanyang college classmate. Bakit ka nandito? Tinakpan ni Mang Leo ang kanyang mukha, gulat ang ekspresyon ng kanyang classmate. Sabi mo, maayos ang negosyo mo? Sabi mo, mayaman ang asawa mo? Nawalan ako ng lahat. Umiling ang kanyang classmate,
Pero pwede ka namang humiram sa asawa mo, di ba? Nag-divorce na kami. Ano, dahil sa'yo? Hindi sumagot si Mang Leo. Umiling ang kanyang classmate at umalis. Karma. Naiwan si Mang Leo mag-isa. Umiyak siya habang kumakain. Sa parehong oras, pumunta si Aling Puring para hanapin si Cherry. Ako ang babae na kasama ng anak ko, di ba? Gulat na binuksan ni Cherry ang pinto. Sino po kayo? Ako si Aling Puring, ang nanay ni Mang Leo. Hinawakan ni Aling Puring ang kwelyo ni Cherry. Inakit mo ang anak ko at kumuha ka ng pera, di ba? Hindi po, biktima rin po ako. Itinulak ni Cherry ang kamay ni Aling Puring. Nag-alok po ang anak ninyo na pakasalan ako, nagtiwala po ako. Ano, ikinasal? Lumaki ang mga mata ni Aling Puring. Lumabas din si Mingming sa likuran. Ate, ganoon din po ang ginawa sa inyo ng kuya? Siyempre, sinabi niya na makikipag-divorce siya sa asawa niya. Nagkatinginan ang tatlong babae. At sabay-sabay silang nagsabunutan. Ikaw na babae, sinira mo ang lahat. Naging magulo ang pasilyo. Lumabas ang mga kapitbahay at nanood. Tumawag ng pulis. Sa huli, dumating ang pulisya at pinaghiwalay ang tatlo. Naupo si Aling Puring sa sahig na gulo-gulo ang buhok. Wasak na ang lahat, wasak na ang lahat. Isang linggo pagkatapos, ginanap ang inauguration ni Nena. Isang malaking convention hall. Daang-daang panauhin ang dumalo. Umakyat si Nena sa entablado at kinuha ang mikropono. Magandang araw po. Ako po si Nena Kim, CEO ng H. Malakas na palakpakan ang narinig. Ibinigay ni Nena ang kanyang inaugural speech. Kumpiyansa ang boses, matatag ang tindig. Patuloy ko pong palalaguin ang kumpanyang ito. Humanga ang mga panauhin. Magaling talaga si CEO Kim. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng gulo sa likod ng venue. Umalis ka, umalis ka. Si Aling Puring iyon. Itinulak niya ang gwardya at pumasok sa loob. May hawak siyang plastic bag, Nena. Nena Kim, nagulat ang mga panauhin at lumingon. Sinubukan ng mga gwardya na pigilan si Aling Puring, ngunit itinapon na ni Aling Puring ang plastic bag patungo sa entablado. Tanggapin mo, lumipad ang bag sa hangin. May basura sa loob. Ngunit hindi umabot ang bag sa entablado. Mabilis na hinarangan ito ng isang gwardya. Ngumiti ng malamig si Nena sa entablado. Ina, alam ko pong darating kayo. Itinaas ni Nena ang kanyang kamay. Agad na bumaba ang isang malaking screen. Nagsimulang mag-play ang video. 5 taon na ang nakalipas, sa sala ng bahay ng asawa niya, ang babaeng ito. Ang eksena kung saan ibinuhos ni Aling Puring ang tubig kay Nena, ganyan ba ang itinuro ng tatay mo sa iyo? Ang eksena kung saan nagbubulalas ng masasamang salita, nagulantang ang mga panauhin. Anong nangyari doon? Ang biyena niya ay, nagpatuloy ang video. Ang 5 taong pagpapahirap ay ipinakita. Namutla ang mukha ni Aling Puring. Iyon, lahat ng tingin ng mga panauhin ay napunta kay Aling Puring. Mga tingin ng pagtuligsa. Ganoon daw ang ginawa ng masamang babaeng iyan sa kanyang manugang, napaluhod si Aling Puring. Hinila siya ng mga gwardya. Hindi, ngunit huli na ang lahat. Pinaalis si Aling Puring sa venue, kinuha muli ni Nena ang mikropono. Pasensya na po, mga kaibigan. Nagkaroon po ng maliit na aberya. Tiningnan ng mga panauhin si Nena na may habag. Naghirap ka pala, pero nalampasan mo naman. Matagumpay na natapos ang inaugural ceremony, eleganteng ngumiti si Nena. Pagkatapos ng event, hinanap ni Nena si Aling Puring. Nakaupo si Aling Puring sa hagdanan sa labas ng gusali. Mama. Lumapit si Nena. Hindi itinaas ni Aling Puring ang kanyang ulo. Ngayon, dadalhin na kita sa tunay na impyerno. Mahina ang boses ni Nena, ngunit malupit. Nanginig ang buong katawan ni Aling Puring. 1 linggo pagkatapos, sa korte, nakaupo si Aling Puring sa silya ng nasasakdal. Gulo-gulo ang kanyang buhok at lukot ang kanyang damit. Nagsimulang basahin ng hukom ang hatol. Ang nasasakdal na si Aling Puring ay patuloy na nambugbog at nambubugbog sa kanyang manugang na si Nena Kim sa loob ng 5 taon. Bukod pa rito, siya ay napatunayang nagturo sa kanyang anak na iligal na gamitin ang ari-arian ng kanyang manugang. Hukom, pakiusap, pakinggan niyo ako. Sumigaw si Aling Puring. Ngunit patuloy na binasa ng hukom ang hatol. Hinahatulan ka ng 3 taong pagkakakulong para sa habitual assault at instigation to embezzlement. 3 taon,
Napaupo si Aling Puring sa kanyang kinauupuan. Hindi, wala akong kasalanan. Dahil hindi nagpakabuti ang manugang ko, kaya ganoon. Ngunit tinulungan ng mga guwardiya ng korte si Aling Puring na tumayo. Ikinadena ang kanyang mga kamay. Hindi, nagpupumiglas si Aling Puring, ngunit walang silbi. Siya ay ikinulong sa korte. Tahimik na tumayo si Nena, na nakaupo sa gallery, at lumabas. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa parehong araw, sa Seoul, nakapila si Mang Leo para sa rasyon ng pagkain. Pakiusap, pumila ng isa-isa. Narinig ang boses ng volunteer. Nakayuko si Mang Leo habang nakapila. Ang isang dating kasamahan sa trabaho ay dumaan at nakita si Mang Leo. Siya ba si CEO? O? Imposibleng nandito siya. Ngunit nang tingnan niya ng mas malapitan, si Mang Leo nga iyon. Agad na inikot ng kasamahan ang kanyang ulo at dumaan. Naramdaman ni Mang Leo ang tingin. Namula ang kanyang mukha, ang susunod, kinuha ni Mang Leo ang plastic bowl. Sabaw, at kanin, isang piraso ng kimchi. Salamat po, nabasag ang kanyang boses. Pumunta si Mang Leo sa sulok at umupo. Bakit ako nagkaganto? Tumulo ang luha niya habang kumakain, naghalo ang luha niya sa sabaw. Makalipas ang ilang araw, nakilala ni Mingming ang isang lalaki. Isang 60 anyos na biyudo na nagtatanim sa probinsya. Dalaga, kung magtatrabaho ka sa bahay ko, bibigyan kita ng 1 milyong won na sahod kada buwan. 1 milyong won, kumikinang ang mga mata ni Mingming, kailangan niya ng pera para bayaran ang utang niya sa loan shark. Opo, tatanggapin ko. Kailangan mong gawin ang lahat ng gawaing bahay. Pagluluto, paglalaba, paglilinis. Opo. Lahat po gagawin ko. Sinundan ni Mingming ang lalaki sa probinsya. Isang lumang bahay. Isang bakura na puno ng alikabok. Ito ang bahay ko. Kinabahan si Mingming. Dito po ako titira? Siyempre. Kailangan mong tumira dito kung gusto mong magtrabaho. Inilabas ni Mingming ang kanyang mga gamit sa silid. Isang maliit at basa-basang silid. May amag sa wallpaper. Dalaga, maghanda ka ng hapunan. Narinig ang boses ng lalaki. Lunok ang luha ni Mingming at pumunta sa kusina. Bakit ako nagkaganto? Dati, dala-dala niya ang luxury bag ng kanyang ate. Ngayon, naging katulong na siya sa bahay ng iba. Isang linggo pagkatapos, sa kulungan. Nakakulong si Aling Puring sa kanyang selda. 4 silang magkasama sa isang maliit na espasyo. Ang bagong dating na babae. Tiningnan siya ng isang babae na nagngangalang Bangjang. Isang matipunong babae sa kalagitnaan ng 40s. Nena, umurong si Aling Puring. Alam mo ba ang mga patakaran dito? Ang bunso ang namamahala sa pagkain. Opo, bumangon ka ng alas 6 ng umaga at maghanda ka ng pagkain. Naiintindihan mo ba? Opo. Pero ako ay matanda na. Matanda? Kung bago ka rito, ikaw ang bunso. Gawin mo ang sinasabi ko. Kinagat ni Aling Puring ang kanyang labi. Ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan ng madaling araw, na late sa paggising si Aling Puring. Napakabigat ng kanyang pagod kaya hindi niya narinig ang alarm. Aling Puring, umaling-aungaw ang boses ni Bangjang. Nagulat si Aling Puring, ang pagkain? Hindi mo inihanda ang pagkain? Pasensya na po. Kumuha si Bangjang ng malamig na tubig sa palanggana, lumaki ang mga mata ni Aling Puring, huwag mong sabihin. Ganoon din ang pamumuhay mo sa labas, di ba? Binasa mo ang manugang mo ng tubig. Itinaas ni Bangjang ang palanggana. Subukan mo ito. Tulad ng ibinigay ko sa iyo, splash. Bumuhos ang malamig na tubig sa ulo ni Aling Puring. Sumigaw si Aling Puring. Tumawa ang ibang nakakulong sa selda, Karma. Ang babaeng nang abuso sa kanyang manugang, natikman na niya. Nakaupo si Aling Puring sa sahig na basang-basa. Nanginig ang kanyang buong katawan. Ito pala ang ginawa ko kay Nena, naintindihan na niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa parehong oras, sa opisina ni Nena, nagdala ng mga dokumento ang abogado. CEO, natagpuan na namin ang lahat ng nakatagong ari-arian ng pamilya ng inyong asawa, magkano, kabuoang 500 milyong won. Kasama na ang secret accounts, safety deposit boxes, at insurance money. Ibinigay ni Nena ang mga dokumento. Ibigay mo ang lahat ng perang ito sa Women's Abuse Victims Support Center, naiintindihan ko. Umalis ang abogado at tumingin si Nena sa labas ng bintana, halos tapos na.
Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Nena sa dating apartment ng pamilya ng kanyang asawa. Ipinapaayos ang apartment, narinig ang ingay ng construction. CEO, nandito po. Ginabayan ng may-ari ng interior design company. Plano po naming gawin itong counseling room at iyon naman po ay shelter. Tumango si Nena. Pakiusap, siguraduhin niyo po na ligtas ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Opo. Gagawin po namin ang aming makakaya. Naglakad si Nena sa sala. Dito siya nabasa ng tubig. Isang linggo pagkatapos, hinanap ni Mang Leo si Nena. Lumalabas ang luxury sedan ni Nena mula sa parking lot ng kumpanya. Nena, tumakbo si Mang Leo sa harap ng kotse. Sinubukan ng gwardiya na pigilan siya, ngunit lumuhod si Mang Leo sa harap ng kotse. Nena, pakiusap, iligtas mo ako. Naka-sunglasses si Nena sa loob ng kotse. Hindi niya binuksan ang bintana. Nena, nagkamali ako. Pakiusap, humiga si Mang Leo sa sahig ng kotse. Umiyak siya at nagmakaawa. Ngunit tumango si Nena sa driver. Dahan-dahang gumalaw ang kotse. Dumikit si Mang Leo sa kotse, hindi, Nena. Inalis ng gwardiya si Mang Leo. Lumabas ang kotse sa parking lot. Umiyak si Mang Leo na nakaupo sa sahig. Nena, pasensya na, ngunit malayo na ang kotse. Hindi lumingon si Nena. Isang buwan pagkatapos, sa kulungan. Nagtungo si Mingming para bisitahin ang kanyang ina, Mama. Nakaupo si Aling Puring sa kabila ng salamin, nangitim ang buhok niya at nanghina ang mukha. Mingming. Umiyak si Aling Puring nang makita ang kanyang anak, Mama, ayos ka lang ba? Parang nababaliw na ako. Ano? Nanginig ang boses ni Aling Puring. Gabi-gabi, nakikita ko si Nena. Nakatayo siya sa harap ko at tinitingnan ako. Mama, guni-guni lang iyan. Hindi. Talagang nakikita ko siya. Ginagago ako ni Nena. Biglang sumigaw si Aling Puring. Ako ang may bahay ng bahay na ito. Ang bahay na ito ay sa akin. Mama, magtino ka. Ngunit patuloy na sumisigaw si Aling Puring. Tumakbo ang mga guwardidya ng kulungan. Pakalmahin ang nakakulong. Dinala si Aling Puring sa solong selda. Umiyak si Mingming sa harap ng bintana. Mama. Kinabukasan, binisita ni Nena ang libingan ng kanyang ina kasama ang kanyang ama, si G. Kim. Humangin ang hangin sa tagsibol. Nagsabog ang cherry blossoms. Mama, ako po si Nena. Inilagay ni Nena ang isang carnation sa harap ng lapida. Mama, mamumuhay na po ako sa sarili kong buhay ngayon. Niyakap ni G. Kim, ang kanyang anak sa balikat. Nena, magaling. Ipagmamalaki ka rin ng iyong ina. Maraming salamat po, tatay. Pinahiran ni Nena ang lapida. Tumulo ang luha niya, ngunit ngumiti siya. Ngayon, malaya na ako. Isang linggo pagkatapos, sa isang beach resort sa Jeju Island. Nakaupo si Nena sa terrace at umiinom ng alak. Pula ang dagat sa paglubog ng araw. Payapa ang tunog ng mga alon. Tiningnan ni Nena ang kanyang cellphone, isang notification ang lumitaw. Aling Puring's card, permanentemente na freeze. Ibinaba ni Nena ang kanyang cellphone at ininom ang kanyang wine glass. Itinaas niya ang baso patungo sa dagat. Cheers! Sumipsip si Nena ng alak at dahan-dahang ngumiti. Isang perpektong pagtatapos. Tapos na ang paghihiganti, ngayon, isang bagong simula. Tumayo si Nena at naglakad sa beach. Naglakad siya sa buhangin na walang sapin. Binasag ng mga alon ang kanyang mga paa. Ang lamig, mamumuhay na ako sa sarili kong buhay. Tumingin si Nena sa kalangitan, isang malinaw na kalangitan na walang ulap. Puno ng kapayapaan ang kanyang mukha. Ano ang masasabi ninyo sa nilalaman ng kuwento? Pakiusap, mag-iwan ng komento. At kung nagustuhan ninyo ito, pakiusap, mag-subscribe, at i-like ng libre. Makakabalik ako sa inyo na may mga nakakatuwang kuwento.